Nasunog ang ilang tindahan ng paputok sa Bariles, Cebu nang may magsindi ng triangulo at naihagis sa nakadisplay na paputok na sinturon ni Judas. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, maayong buntag. Mayong buntag, Maris, na mo problema na nga ngayon itong mga firecracker o stallholders at owners sa bayan ng Barili sa malaking lugi nga sa kanilang negosyo matapos ang nangyaring sunog noong nakaraang gabi. Ito ang video na kuha ni JP Vincula sa nasunog ng mga tindahan ng paputok. Ayon sa ilang tao, higit pa sa ingay sa pagsalubong ng bagong taon ang kanilang nasaksihan. Natanggap ng Barili Fire Station ang alarma alas 9:33 ng gabi. Rumisponde sila at naapula ang apoy matapos ang mahigit 10 minuto. Sa investigasyon ng BFP Barili, may dalawang lalaking bumili ng paputok na triangle at sinindihan ito ng isa sa kanila. Naitapon niya ang paputok kung saan nakadisplay ang 1,000 rounds ng Judas belt. Dito na madaling kumalat ang apoy na tumupok sa katabing mga tindahan ng paputok. Nahawakan ng mga tao sa lugar ang dalawang lalaki. Ngunit nakataka sila nang subukan ng mga tao na tumulong para maapula ang apoy. Pero naiwan ng mga lalaki ang kanilang sinakyang motorsiklo na nakuhanan ng plate number bago madamay ito sa sunog. Umaasa ang BFP na sa tulong ng plaka ay matutukoy nila ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Ako magdawom ni mo nga imo mingingon ato kay ay nagkakuha ng storm na ay nakuhan apil mo bang storm may lapot ay tama konsensya ka kiyon sa amin ni mo mapaligtad na ni mo sa ibong pamilya. Problema ngayon ng mga apektadong negosyante kung paano mababawi ang kanilang puhunan na nasa 70,000 hanggang 300,000 pesos. Ako ang puna na to between 260 to 280. Kuan. Hmm. Ka, pila na katuig na negosyo? Murag 7 years na. Oh. Sa isang pulong na ipinatawag ng BFP, iginiit ng mga may-ari at nagbebenta ng mga paputok na sinunod nila ang mga alituntunin para masigurong ligtas ang kanilang pagbebenta ng mga paputok tulad ng paglalagay ng mga signages, tubig at iba pa. 6 na stall ang hindi nasunog, ngunit naghihintay pa ng go signal kung maaari silang magpatuloy sa pagtinda. Inaasahang magpupulong pa ang BFP kasama ang kanilang katuwang sa PNP at lokal na pamahalaan upang maglatag ng dagdag na mga hakbang para maiwasang maulit ang nasabing insidente. Ang panawagan sa duha ka tawo nga nipalit kung wala mo intensyon nga inyong gitong gituyo ari mo diri sa station kay para atong maistoryahan. Samantala, dito naman, Maris, sa kinalalagyan natin sa natatanging firecracker selling area dito sa Cebu City sa South Road Properties. Maagang nagbukas ang ilang mga stall holders dito. Dahil sa mga oras ito, may mga pumupunta na para bumili ng mga paputok para sa kanilang pagsalubong sa bagong taon bukas ng gabi. Mahigpit na ipinapatupad ang mga regulations dito para masigurong ligtas ang pagbebenta. Maris. Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.